hindi tama para ikaw ay magmalaki. No? Okay, tuloy tayo. The fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. So yung fear of the Lord, ito ay pundasyon mo dapat. Ito ay, nakakita na kayo ng fountain, ito ay hindi na uubos. Fountain. No? Maapaw, maapaw, because it is from the Lord. Nagagaling po kasi sa Panginoon. Kung ang wisdom mo ay galing sa mundo, mauubusan ka. Pero kung ang wisdom mo galing sa Panginoon, hindi ka mauubusan. The knowledge of the Holy One results in good judgment. Nakita nyo? Merong karunungan, merong understanding. Pag naghusga ka, tama. Hindi yung nosi-balasi. Mali ka na nga. Mali na nga ginagawa mo. Nosi-balasi pa rin. Ano yung nosi-balasi? Sino ba sila para i-judge ka? Ay hindi. Marami na nagsasabi, mali nga. Tapos sasabihin mo, ano kung sinasabi nila? Ano? Mali nga Sinasabihan ka na nga, mali. Hello? Tapos sasabihin mo, okay lang yun. Basta kami, tama kami. Ay, mali na nga. Hello? Mali na nga. Mas marami nakakakitang mali na nga ginagawa mo. And then you will say, it is okay. Because we are okay. Nakuha nyo? If you have this foundation of wisdom, the fear of the Lord, the knowledge in the Holy One, in the Holy Spirit, results in your good judgment. Yung pag-uusga mo sa sarili mo o pagdedesisyon mo sa sarili mo, nagkakaroon ito ng magandang resulta. Because the Lord, because you fear the Lord. Kaya yung action ninyo, nagiging pong maayos at naitatama natin lahat. Inaayos po natin lahat para maging maayos talaga tayo. Hindi yung para tayong palengke. Naalala nyo noong wala pa tayong aircon, wala pa tayong ceiling, wala pa, para tayong palengke. Ang mga bata, lisawan, ang mga bata, ang ingay, ang cellphone, tunog ng tunog, may nagkukwentuhan. Hindi maayos ang pangangatawan at hindi maayos ang mga ginagawa. Pero ngayon, medyo tingnan nyo ang katabi nyo. Yan. Mukhang tahimik ka na ngayon. No, pati bata, tahimik na rin. Ang mga suit natin, maayos na rin. At ako, nakita nyo, giniginaw na ako. Pinaayos natin lahat. Kaya I will encourage you na pormahan nyo si Lord. Amen. Amen. Si Lord naman po pormahan mo, hindi yung tao Because you will result in good judgment. Sabi ng Panginoon, if you fear me, I will give you the fountain of wisdom. Hindi, no? So yung karunungan, di ba lagi kang may tanong sa sarili mo, anong gagawin ko? 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 Paano na ako? Paano na ako? Paano na ako? Those questions results in lack of fear of the Lord and lack of turning away from evil. Makinig kayong mabuti. Alam niyo ba na ang ginagawa ni Satanas ay ginagawa kayong hindi marunong? Dahil ang isang taong hindi marunong sa Diyos, sa kanyang espiritual na mga bagay, ay nagiging pong dumb. Kagaya niya. Si Satanas kasi hindi marunong. Kaya nga siya nagrebelde. Akala niya wise siya, pero hindi siya wise. Akala niya may wisdom siya, pero wala siyang wisdom. Akala niya may understanding siya, pero wala siyang understanding. Kaya lahat ng mga tao na napapasunod niya, it's same with him. Nakakaparis niya. Kaya yung tinanong ko, alam mo ba na ang sinamahan may asawa? Oo, alam ko.
bakit sumama ka? Eh di ba masama yun? Alam mo masama sa tingin ng Diyos, sa tingin ng gobyerno, masama. At marami nagagalit sa iyo. Opo. Oy, bakit ginagawa mo pa rin? Eh, mahal ko eh. O, anong tawag doon? Pardon the word ha, gusto ko lang express. Bobo. Pasensya na. Di ba? Nagiging dumb. Ginagawa ng jablo na walang laman ng utak. Kahit mali, gustong idiretso. That is lack of wisdom and lack of understanding. Sabihin nyo, pinagpapala naman ako. Anong klaseng pagpapala? Anong klase? Masalimuot na pagpapala o smooth na pagpapala? Ang blessing na nakuha mo, na inherit mo because of your diskarte sa buhay, tagtag po ng sorrow, tagtag yan ng problems. Pero kapag ka ang blessing mo, nakuha mo kay Lord, walang ka-stress. Pwede mong palakpakan natin siya. That is why people who live continually to sin suffer so much. Kaya nga po, ang mga taong nagpapatuloy na nagkakasala araw-araw sa kanyang pamumuhay, nagkakaroon po ng malaking problema sa buhay niya araw-araw din. Kaya ang problema, hindi pera. Ang problema ng tao, ikaw. Dahil wala kang banal na takot sa Diyos at wala kang pagtalikod sa kasalanan. Tuloy natin.